Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating channel, Rocket Terang Inday. Ngayong araw ay babahagi ko sa inyo ang mga tips o kaya tutorial paano magsimula sa isang food paluwagan business. Paano ba tayo kikita dito? So, titingnan natin dito kung meron ba talaga tayong kita o wala. So, tara guys, at atin ang simulan ang ating pagluluto. Paano nga ba mag-start sa food paluwagan? Paano ka ba talaga kikita sa ganitong pamamaraan? Pwes, tatalakayin natin yan dito sa video na ito habang nagluluto tayo at naghahanda ng ating mga pa-order ngayong araw. Etong food paluwagan na ginawa ko is puro po sweets. So, matatamis at desserts lang po talaga itong ginawa ko. So, ang inclusion po ng ating food paluwagan ay meron tayong isang cake na 7x5, may 12 cupcakes, 2 bags na yema cake, 2 bags chocolate cake slice, 2 bags brownies, 60 pieces na macaroons, 24 pieces na coke sakto at isang bilao na kakanin. At saka free delivery ko na po yan kung saan man silang lupalop ng mundo. So, nag-start ako dito sa food paluwagan last year pa. Sinubukan ko po siyang pasukin dahil wala naman akong araw-araw na pa-order ng mga cake. So, sayang lang naman yung mga ingredients ko kung matatagalan siyang may stock dyan sa bahay ko. So, since marami naman akong mga suki na nakatikim na ng mga paninda ko, so, I started to post it online. So, ayun nga, nakakita naman ako ng 10 members. So, ang una ko pong ginawa doon ay nag-post po ako worth 3,500 lang po muna yon. Tapos, ngayon, tinaasan ko na siya ng konti at dinagdagan ko pa rin po naman siya ng another na sweets. Sa ganitong larangan ng business talaga, kailangan mo talagang maging wais para naman kumita ka. Sa pagsisimula ng food paluwagan, syempre, kailangan mong humanap ng matitinong members. Kikilatisin mo munang maigi yung mga members mo na mga good payer. Huwag mong kunin yung mas makunat pa sa balat ng kalabaw kung magbayad. O kaya yung nagiging multo kapag tapos na yung sahuran. Well, sa ganitong paraan naman talaga, meron talagang risk. Kasi yung iba naman talaga, hindi mo naman kakilala ng lubos. Kaya minsan, naiiwan talaga sa iyo yung problema. Sa una talaga, nag-aalangan talaga ako magsimula sa ganitong business. Kasi baka hindi maging successful itong paluwagan na ginawa ko. Kasi baka kako, malugi ako lalo. At salamat sa Diyos, yung mga members ko naman ay mga good payer naman sila on time. Yung iba nga, sila pa yung nagkukusa, nagbabayad sa akin. Minsan pa nga, nag-full payment na nga po sila. So ako na yung nahihirapan na maghanap ng puhunan pagdating nung sa sahod. Ang tips ko lang naman dito sa ganitong pamamaraan, so dapat kailangan marunong ka talagang dumiskarte kung paano mo siya gagawin. Based on my experience, ang una ko pong ginawa sa sahod, binili ko po ng mga gamit na kakailanganin namin sa pagluluto. So, bumili ako ng harina, asukal, yung mga box na paglalagyan ng mga pa-order. So, ganun po. Hanggang sa dumami yung stocks ko. So, hindi na ako mahirapan maghanap ng puhunan. Kung darating man yung araw na may mga emergency akong lakad, yung mga ganun, at least ready na yung mga lulutuin ko. So, ganun po ang technique dyan para lumago din ang iyong mga business. Mas makakatipid at makakasave ka rin ng malaki pag butuhan yung binibili mo sa tindahan. Tulad ng ginagawa ko, bumibili ako ng tig-isang sakong harina, tig-isang sako ng asukal, itlog, gatas, yung mga ganong bagay. Yung mga napaka-importanting ingredients ng ating mga niluluto. Medyo mapapamahal ka naman sa una talaga kasi mas mahal naman talaga yung isang sako. Pero, nakaka-less ka doon sa discount at saka yung time mo, nakaka-less ka din doon, tsaka sa transpo, hindi ka na pabalik-balik kung kailan mo kailangan, doon ka bibili yun, di ba? Nakaka-hassle yung ganun. May isa pa pala akong nakalimutan, bago ka nga pala mag-start sa ganitong paluwagan, lalo na sa mga foods, kailangan mo talagang
alamin mo na yung mga presyohan sa mga lulutuin mo. Syempre, bago ka mag-start na magpaluwaga ng worth ng ganito, 4,800, yung mga ganyan, kailangan mo munang malaman kung may tubo ka na ba talaga sa bawat menu na inihahanda mo para sa iyong kliyente. Kasi dapat naka-costing na po yan lahat bago ka mag-start sa mga ganitong paluwagan. Kasi kapag dumating yung panahon na tumaas yung mga bilihin, at least may tubo ka pa rin. Kasi di mo naman pwedeng sabihin na sa mga members mo, no, ay tumaas na yung mga ganito, so dapat dadagdagan ko yung singil ko sa inyo. Hindi po dapat ganun. Kung ano yung napag-usapan nyo na presyo, ganun na po talaga hanggang matapos yung food paluwagan mo. Nakakasira ng member yung ganun eh. Yung at last but not the least, maningil ka on time. Ito talaga yung pinaka mahirap na ginagawa ko kapag merong paluwagan. Ang hirap maningil pag meron kang member na naglilimot-limutan. Ito yung pinaka-struggle sa akin, yung maningil talaga. Ang hirap talagang maningil. Buti na lang may online at kailangan ko lang silang i-chat sa isa. So dahil ikaw yung nag-handle ng paluwagan, so kailangan mo talagang maningil kahit nahihiya ka or natatakot ka na baka hindi na siya magbayad kasi hindi niya worth yung paluwagan mo, yung ganun. Pero kailangan mo talagang maningil para sa ikaunlad at matapos mo na yung paluwagan na sinimulan mo. At idadagdag ko nga pala, dapat on time ka mag-deliver. Pag sinabi ni client na 11 a.m. nandun na yung cake, so mga 10 a.m. or 10:30 dapat nandun ka na sa venue. May ibang customer kasi na maaga sila nag-celebrate tapos na puhuli yung mga dessert. Nakakairita naman talaga yung ganun mo. So dapat on time ka rin sa iyong pag-deliver. So yan na muna siguro yung mga simple tips na ibabahagi ko sa inyo para mapaunlad nyo pa yung mga food business paluwagan ninyo. Hindi naman po tayo pro talaga na magaling sa mga ganitong tips. So kung meron kayong mga idea dyan na hindi ko man nasabi, you can comment down below para sa mga suggestion ninyo. At mai-apply ko din sa aking munting negosyo.
Bakit ang ngit-ngit? Bugat man o. Bugat o. Bakit? Agay. Wala lang po. Kung isa be. Ako lang. Ako lang. So ayan guys, hanggang dito na lamang po ang ating video for today. Sana po ay may natutunan kayo ng kahit konti sa ating mga tips ngayong araw. So sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag pong kalimutan na mag-comment, like, and subscribe, and don't forget to hit the notification bell para maging updated kayo sa ating mga bagong video. Yun lamang po, and eto muli si Rakiterang Inday nagsasabi ng bye bye!